Taon-taon, humigit kumulang 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Marami sa mga ito nagre-resulta sa pagbaha tulad noong Disyembre ng nakaraang taon kung kailan nanalasa ang bagyong Sendong, partikular sa Northern Mindanao. Lampas 1,200 ang namatay sa kalamidad na yon. May paraan pa ba para mapigilan ang pagbabaha dulot ng bagyo? Kaugnay niya ng mga kapanayam natin dito sa studio, ang architect at urban planner na si Paulo Alcazaren. Magandang umaga po, Architect Alcazaren. Good morning, Howie. Yeah. Kumusta na? Okay, mabuti naman. Madalas nga ang bagyo sa atin at since time immemorial, nagbabaha naman sa mga low-lying areas katulad ng Maynila. May mentality tuloy na inevitable ito at talagang tanggapin na lang yung pagbabaha ng mga Pilipino. Ang sinasabi mo, pwedeng maiwasan ang pagbabaha kahit sa bayan katulad natin na talagang flood-prone. Pwedeng iwas, pwedeng bawas. Pero lahat na to ay kailangan ipasok sa isang rehimen na proper urban planning or physical development. Yan ang problema natin kasi yung pag-develop ng ating mga urban areas ay hindi tama, hindi pinaplano talaga o maliliit lang yung ating scope at time frame. Dapat mas malawak yung physical scope at saka yung time frame ng development ng infrastruktura para maiwasan, mabawasan yung baha. Okay, so nagdala ka rito ng mga drawing at artwork para ipakita muna yung problema at may mga minumungkahi kang mga solusyon, no? Unahin natin itong nasa malaking easel. Yan, no? Ayun, yan okay. Yung pinakasimpleng, madalas akong tinatawag ng media para i-explain kung bakit bumabaha. Simple lang yan. Ang nangyayari bago tayo nag-expand at nag-urbanize, ang ating mga bundok ay punong-puno ng punong kahoy at halaman. Ang ating mga lungsod, mga bayan ay maliliit lang at ang mga population natin ay maliliit din. So ito yung nangyayari. Pag umuulan, na-absorb ng ating mga ng mga punong kahoy at ang vegetated cover ang ulan at pumupunta sa natural drainage ways. Okay, so this is nature's way. Yan yung nature. Okay. Yan yung before. Before. Ngayon, nagkaroon ng mga syudad, tinanggal yung mga puno at nawala na yung nature's way. Yes. So, bumabaha. Simple lang. At ang tao, hindi gumawa ng artificial gumawa ng artificial na engineering infrastructure. Pero ngayon, sa laki ng ating mga lungsod, sa laki ng ating population, hindi na kaya. At hindi na may maintain yung mga engineering drainage ways, yung mga ating mga estero nawawala. Okay, well, kasama dyan sa problemang ito, yung nag-develop na nga itong mga syudad natin. At so, urbanization. Nag-urbanize na, no? So nandyan na, nawala na yung mga puno, nandyan na yung mga bahay. So, paano natin naayusin ito? Kailangan bang, do we have to start from ground zero? O ano ba? Pinalta natin yung bede, ginawang gray o konkreto. So ang isang pwedeng solusyon butasin natin yung konkreto na yan para ma-absorb ng lupa natin ang flood waters. Okay, yung dinrowing mo rin yan, no? Ito yung sinasabi mo. Ito yung retrofit ng mga estero at kanal. Ginagawa to sa Northern Europe. Kung maglagay tayo na tinatawag na bladder, parang malaking interior. Kung pag bumaha, pwedeng i-increase yung capacity ng rivers at esteros para mas maraming tubig. Okay, yung nasa taas siya yung ngayon. Yan yung normal. Pag bumaha at aapaw na, i-inflate nyo lang yung malaking interior na yan sa on both sides at lalaki yung capacity ng river to carry the flood water. So, pwede mag-expand yung riverbanks. Proven technology to. Proven saan? Hindi sa Pilipinas? Hindi sa Pilipinas. Saan to ginagawa? Sa Northern European countries, kung saan bumaba palagi. Kasi alam natin, halimbawa, yung Netherlands, yes. talagang low-lying yan at state-of-the-art yung engineering dyan para maiwasan din ng baha. Tama yan. Mas low-lying pa yata yun kaysa sa Maynila. Below sea level. Below sea level. Okay, so in other words, hindi ito mga pantasya lang. Talagang kasalukuyan ginagamit ng mga teknolohiya at pwede naman gamitin dito. Existing technology o kaya low-tech ang kayang... And we just need to adapt it to our conditions. Exactly. Okay. Okay, meron naman ibang drawing dito. Ano ba yung... Ito yung sitwasyon sa ating mga estero at waterways. Sa karamihan ng ginagamit ng ating informal settler dahil wala silang options para sa housing. Pero kung papansinin nyo,
pwede namang i-stock up yung, kung may viable housing program tayo, pwedeng medium-rise o high-rise development. At lahat ng lupa na yan, pwedeng pang-absorb ng tubig at pwedeng gawing parke at green open areas. Okay, so in other words, kailangan dyan public housing, no? Government-funded. Mas malaking problema yan. At saka, kailangan na masolusyonan yung tinatawag na illegal settlements or informal settlements or yung tinatawag na dati na squatters, no? Ngayon, ito naman ang mungkahi mo para sa mga barangay hall, no? So, may mga ginagawa kang drawing ng mga coping mechanisms, no? Ito yung reaction mo sa Ondoy. Sa Facebook, nung post ako, ito kalahati patawa, kalahati seryoso. So, nung post-Ondoy, nag-post ako nito, ito yung proposed post-Ondoy Barangay Center. 4 stories. 4 stories mas mataas sa existing flood level. Ito, patawa ng konti. Pero totoo, kung ginawa natin, may evacuate yung tao. Kung may helipad sa taas, tapos sa tabi ng Barangay Center, may lifeboat, tapos may solar cell para pang-charge ng cellphone. Baka akala ng mga manonood, patawa lang to, pero talagang ginagamit ang mga chopper para mag-rescue. Kaso, ang nangyari nung Ondoy, nagbababa sila ng lubid. Which was dangerous. Kasi nga, walang... Mas safe ito. May landing area sa taas ng barangay hall. At yung mga rescue boat ay nakataas din, elevated, para ibababa na lang sa floodwaters. Imbis na yung hahanapin mo kung saan-saan pag nagbabaha na. Although patawa to, kayang gawin. Kung ginawa na natin at tinayo natin to sa mga barangays, mas maraming marirescue. Okay, meron bang nasa likod nito? Ito, maganda to. Ito ang comparison ng public housing sa Singapore at ang ating informal settlements. Walang open space o parks na makaka-absorb ng floodwaters. Dito, ang lahat ng tao, 95% ng Singapore ay nasa public housing. So, pwede natin gayahin yung Singapore. Mas grabe yung sitwasyon nila noon. So, ang kaibahan, of course, sa Singapore, no? Of course, mas organized yung government nila. Pero, ang sinasabi mo, itong mga open space na parks na may puno, hindi lang to para sa fresh air, flood mitigation din yan. It's also flood mitigation, pang-iwas sa baha. Pang-iwas, pang-bawas sa baha. At ito naman yung sa atin. Sa atin to. Na walang open space, walang mga puno, at low-lying din. Hindi high-rise ang mga bahay kasi nga informal settlements. Okay, so ikaw nagtrabaho ka sa Singapore, no? 12 years. 12 years. So, sa tingin mo... Alam ko yan. Sa tingin mo, kaya natin yung ganitong sistema? Kaya natin Pilipino ka, nandito ka, pero nagtrabaho ka dyan. Kaya ba natin talaga yan? Nung inumpisa nila to, mas mababa pa yung gross national product nila sa atin. Ginawa nila in 35 years. So, ang problema natin, kailangan mag-catch up tayo sa kanila. At tumataas din yung ating gross national product, yung economic growth natin, tumataas. Sana itong bagong yaman ng Pilipinas ay mapunta sa mga ganitong klaseng proyekto. Sana nga. Okay. Maraming salamat, Architect Paulo Alcazare.